Office Aide, Police Brigadier General Jason Capoy. Sir, good afternoon. Si Rajuman Lourdes uli. Good afternoon. Ma'am, good afternoon din po, ma'am. Sir, ulitin na naman po natin ha kasi may kumalat na naman kanina. Sir, ilan ang patay at ilan po ba talaga ang sugatan? Ma'am, for the record, ma'am, para hindi na po magiging magulo ang lahat. For your info po, 3 po yung nasawi. 15 po yung sugatan, firearm-related injury. 5 po yung non-firearm-related injury. Yung mga tumalon, hyperventilation, 5 lang po. So, all in all, 23 po yung one. Okay. Yung nagiging. Sa 23, kumusta na ho sila ngayon, General? Nasa stable condition na po, ma'am, yung mga pasyente po natin at may isa po tayo na discharge po. Ngayon na po. General, kahapon sabi niyo may isang critical. Kumusta po siya? Yun, doon po tayo nagkagulo, ma'am, kasi may nagpaano na allegedly nasawi daw, but he is now in stable condition po. Okay. Linawin ko, General, yung critical kahapon, stable na siya. Opo, ma'am. General, ano po ang tinatakbo ng investigation nyo? Bakit nangyari po itong shooting incident na ito? Lahat na anggulo po, ma'am, tinitingnan po natin. At isa po sa lumalabas po sa investigation natin, itong influence ng mga online gaming at yung pagiging pag-idolize nila ng mga violators po ng shooting incident abroad. Most particularly doon sa tinatawag nila na KMFDM na band. General, anong band yun? Anong band? KM? KMFDM band, ma'am. Kilo, Mama? Foxtrot Delta Mike. Ano po ito? Anong banda? Like heavy rock? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Metallic rock na it is a German band na meaning no pity for the majority. Walang awa. Parang ganun, ma'am, ang nagiging allegedly nagiging idol nung perpetrator doon sa abroad. At itong labang Roblox, yung game similar to GTA or Roblox. Oo. General, ano po ang inyong basihan na sila po'y nahumaling sa Gorebox at dito sa KMFDM band? Base na rin po sa ating pag-investigate doon sa social media ng mga nasangkot at doon sa revelation po mismo ng mga involved, ma'am, plus yung natin doon sa exploitation ng nila, mga recovered evidence po. Okay, General, inamin sa inyo ng dalawa. Ma'am, hindi personally po sa akin, but so our investigators and intelligence operative po, ito yung nag-develop na info sa baba. Okay. May usapin from you, General, no? Mayroon daw silang target na patayin? Or takutin? Yes, ma'am. Actually, may parang sort of target talaga. But that day, parang nag-negative yung gusto nilang unahin. Kaya nung bumalik, na lang sila, indiscriminately fired na lang na walang talagang direktang sa tao. General, yung target nila, I just want to make it clear, no? Target nilang takutin or patayin, ito ba'y guro or estudyante? Wala po silang specific, ma'am, na whether guro or estudyante. Base doon sa revelation ng isang nasangkot po, ma'am, allegedly, gusto lang niyang takutin, but na-consummate nila po yung panamaril. Pero paano ho pumapasok yung usapin ng bullying? Actually, ma'am, ito Kaya inaaral po natin ng maigi. Lahat naman tayo dumadaan sa kantsaw. Tama. At ngayon, high-tech na sila, tawag nila bullying. But
magiging hindi magandang precedence ito kasi baka magiging alibay na lang ng mga alleged victim ng pulis to do bad criminal activity. Kaya medyo tinitingnan natin at maingat yung PNP natin na titingnan muna natin ng maayos kung ano pa talaga ang nag-motivate ng dalawang. Okay, General, opo, mula po nang nangyari kahapon, yung baril sa pulis, okay, restrictive na po si ma'am, ano po? Yung baril ng taga Cebu City Security Agency, paano napunta sa isa? Alam dito na, formerly security guard din po doon sa nasabing itong lolo ng isa sa involved na CICA. Yung isang bata, yung lolo niya ay konektado sa security agency? Ito ma'am. Kanya Ito yung, ma'am, yung 15 years old po. sa madaling salita, both sila, sorry sir sa term, ninakaw nila yung baril? Yes po ma'am. Naipatawag na ho yung security agency, sir? Actually, the conducting parallel investigation, right din under ma'am doon sa pag-responde po namin. I think the services of the RCEC natin dahil under po sa kanila yung security agency. And base sa initial findings nila, nagkaroon ng duplication doon sa serial number. Kaya tuloy-tuloy po yung investigation po ng RCEC po natin. Okay. Hindi naman po lumalabas yung anggulong sinusugan sila ng mga matatanda. Hindi po natin inaalis po ma'am yung possibility. But as of now, wala po tayong naaalis po na ganang information. Okay. Paano sila natutong magbaril, General? Kahit ako, hindi ako marunong eh. Di ba? So, tapos nagpalit pa ng magazine. Paano sila natuto nun? Itong ma'am, itong pamangkin po ng PNP, 1 sa taon na nadala po sa Sitting Ray. Huh? Parang nadala po sa shooting na turuan ng basic siguro, fundamental. Maliit na kalaman lang po. Okay. Okay, dito na ho tayo sa pagpaputok, no? Sabi niyo po, is it confirmed na 40 na basyo ng bala yung nakuha sa area? More or less ma'am 40, we are still on the process of accounting talaga doon sa empty shells and the live ammunition na recover po. Kaya nasa process po tayo ng focus para ma-save natin yung tamang at eksakto na report po. Okay, so yung dalawang baril, sino ang mostly na nagpaputok? Yung galing po sa Black Stevenson po, yung 9mm pistol po. Ito yung sa pamangkin ng pulis? Opo ma'am. Sir General, no? Siya ba yung nakatama sa mga namatay? Base po sa mga victim and witness ma'am, yes po. Sa iba pa, siya rin? Ongoing pa po yung ng interview ng mga witnesses natin ma'am, hindi ko nila po nakausap yung iba. But base doon sa na-interview ko rin kagabi, talagang nakita niya na itong 40 years old ang may hawak talaga na at namamaril doon sa draft na system. Saan na ho yung dalawa, sir? Pag-question ma'am itong dalawa. Po? Actually, dalawang involved ma'am, parang magkaibigan talaga ma'am ito sila. Nasaan na po sila ngayon, General? Nando na po ma'am sa susulian ng DSWD at doon sa investigating ng PNP po. General, sorry kasi syempre yung mga magulang, may mananagot ba as a PNP officer, as a general, may mananagot ba sa nangyaring ito? Yes ma'am, lahat na nagkaroon ng participation and negligence, pagpabaya, dapat mananagot ma'am. So that we give justice to the victims. Pero po minor yung dalawa. Questionable na doon. Regardless man kung minor, saan naman sa batas po natin, yung iba, at base sa assessment po ng social welfare natin,
doon po tayo tutunod po. General, wala ba silang tropa? Wala bang ibang tao na kasama ang mga ito? Second, kini-question, General, from you, may security ba talaga o wala ang school? Positive po, ma'am. Mayroon po tayong security there. Okay, may security naman, pero sabi niya, paano sila pumasok sir uli? Sa school? Ma'am, actually, na-agis po ng CCTV, hindi sila sabay pumasok. Oo. Pag malingat yung security, hindi po ganun sa stress yung Oo. may metal detector. Kaya madali lang para sa kanila natin. Sa main gate sila pumasok din? Opo, ma'am. Oh, Based on interviews na ginawa po natin kanina, nag-withdraw po kami, nag-sila talagang sa main gate po. main gate, pero hindi sila sabay? Hindi po sabay. Oo. General, may lumabas na sila raw po ay may mga problema na sa batas before pa. Totoo ba yon? Wala po tayong Okay. nagagawin information po, ma'am. Wala po. Okay, General, again, nasa inyo po yung pagkakataon sa mensahe po ninyo sa ating mga kababayan, even si Pangulong Marcos, iniutos na po yung thorough investigation kasi hindi niya po nagustuhan yung pangyayaring ito. Ano po ang inyong mensahe sa ating mga kababayan, General Capoy? Ma'am, I would just like to quote the pronouncement of our Honorable Mayor Alfred Romualdez dito sa Tacloban na hand in hand dapat magtulungan yung parents, teachers, community kasi dapat tayo yung yung parenting should start at home at dapat yung mga bata sa usapin natin silang magulang at kilalanin kung sino yung nakahalubilo ng mga bata kasi masyado ng yung update of the social media and technology talagang maraming mamimisguide to browsing of internet. Kaya kailangan talaga yung gabay namin. At dasal na rin dahil masyado nang preoccupied yung mga kabataan sa social media. Yun lang po sana yung dasal po natin, wish po natin bilang kabagi ng community. General, maraming salamat. Napakaabala po ninyo at alam ko, grabe ho yung investigation po ninyo at yung stress na rin sa ating mga kasamahan dyan. Sir, thank you. Mabuhay po kayo ha. Good afternoon. Yes po, ma'am. Yes po kayo. Yes po. DCXL. Pulso ng Metro!